Welcome to Shalom International Ministries AG family. Before we get started, we'd like to share about who we are and what we're all about. In our church, you'll find a community of passionate believers connected by our faith in Christ Jesus. We believe the Bible is our all-sufficient rule for faith and practice. We believe in the one true God who has revealed himself as the eternally self-existent I Am, the creator of heaven and earth and the redeemer of mankind. We believe that life change can happen through genuine relationship with Christ, who is the eternal Son of God, our only Savior and our Redeemer. We want to let you know that this is a church where you can belong to and at the same time live with. There are different departments where you can join small groups and special events. We have the Kids Ministry for Children, Ignition for Young People, Patents for Single Working Young Adults, Young Couples for Newly Married Ones, Divine for Lovely Mothers, and Man to Man for Strong and Mighty Fathers. We envision that every household will be the house of God, and so we are doing this Operation Home Base to bring the good news to every family. If you want to open your house for your family to hear the word, feel free to approach our pastors or our leaders. There are many ways on how you can serve God through serving His people, and that is by volunteering in different ministries: Sunday school, ushering, martial, music, multimedia, technical, and hosting. Another way that you can support Christ's ministry is through the One Missions Giving. God wants the world to know about Christ. Even if you're not called to be a missionary, you can help the missions by supporting it through prayer and giving. When you give, you come alongside the workers sharing the gospel in the field, wherever they are. We want you to know that no matter where you are or where you've been, God loves you and there's a place for you here. so get ready. Your experience starts now. Purihin ng Panginoon. Wow, good morning po sa ating lahat. At patingin naman po yung mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga smiles natin dyan. Alright. Amen. Tayo po yung magpuri sa ating Diyos. Tayo kumanta, sumayaw, or tayo umawit, magpuri at kumanta sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to the Lord. Praise God. Sabihan niyo po ako. Nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh.
kailanman hindi magbabago. Come on church, ulitin po natin. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, praise God, tapat kailanman hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Naniniwala po ba tayo na si Yahweh lang ang ating Diyos? Amen! Tayo po yung mawin. Hallelujah! Pagpapalay na'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya may tagumpay. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, kanan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, may tagumpay. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng nilalaman. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Come on church, ulitin po natin ang kanta. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Come on church, for the last time, let's sing. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi magbabago. Sino? Yahweh ang ating Diyos. Hey! Come on, church! Let's praise and worship God this day. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord! Praise you, worship you, Lord. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, God! Praise you! Magnify your name this day. Hallelujah! Glorify your name. Hallelujah! Pinupuri at sinasamba ka namin, O Lord. Pinupuri ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos, nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pang-araw-araw na biyaya na binibigay mo sa amin. Buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Ngayong araw, Diyos, kami lumalapit magpuri at sambahin ang pangalan mo.
umagang ito, Panginoon, papuri, pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang aming pupurihin. Maraming salamat kung aking panalangin. Amen. Ayan po, lakasan pa po natin ang ating palakpak to the only King of Kings and the Lord of Lords. So, napakaganda po. So, we may now settle down. So, ayan po, napakaganda po ng awitin, right? That the great God that we serve has an immeasurable love for us. And ngayon po, may I request everyone to please smile. Smile po, yung kita yung ngipin. Smile. Ayan, so napaka-sweet po ng ating mga ngiti. And I hope po that as we proceed to our tithes and offering, that smile will never fail as we give the Lord what is due to Him. So, may I request the ushers to please collect. So, please give it with great smiles. Ayan. Okay, so I think lahat na po ay na-collect na po. Okay, so please join me in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa unending provision na binibigay niyo po sa amin. And Lord, we pray that you will bless this tithes and offering, that it so that it will be used for the expansion of your kingdom. At marami pa po ang makakakilala sa inyo. And Lord, we pray po sa bawat isa na nagbigay. May you give us, Lord God, the knowledge and how to manage our resources. And Lord, as hawak niyo po sa amin ang bigger amounts, Lord, we pray that you will keep our hearts humble, Lord, that we won't develop that spirit of greed, Lord, in our lives. And we will continue, Lord God, to be dependent on you. And this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan po. So, sa mga nandito po last Sunday, sino pong nakakaalala ng All Eyes on Me? Ano pong sasabihin natin? Ayan. So, all eyes on me. Kung sinabi ko po yan, sasabihin nyo, all eyes on you. So, all eyes on me. All ears on me. Ayan. So, we know the drill. Let's listen to some announcements. First up, we have our spiritual glow up, which will happen later po at 1:15. Kaya po, we encourage everyone to please stay right after this service. Meron po tayong lunch dito, and after po ng ating lunch, we'll have our training. Next is our weekly prayer gathering. Every Wednesday po siya, and sa Yagyagan po, ay magsisimula ng 4:30 to 5:30, and here po sa Cypress is 5:30 to 6:30. So, hope to see you there. And yun lamang po ang ating mga announcements, and I hope everyone is ready to hear the Word of God today. May I call on Pastor Adrian Tocayso. Thank you, Teacher Shalaira. Okay, yaman tayo ti host tayo. Raymat kadagiting music team. Oh, congratulations, Blossom. Nakita ko yung post ni mama mo. Cum laude ka. Ano? Cum laude ni Blossom, ah.
Para handamot nga ko ng yung iba, sabi ng iba, pwede tamin simbaan tir aramidan nyo. Yan. Pero at least nababalance naman. So, ngayong buwan ba, si Dagan ti pinag-i-eskwila manan, dagiti ag-eskwila, dagiti parents, kad no, duman, o diya kolehiyo, panagbabayad niya, ti tuition fee. At giyaman tayo lahat tati kinaimbag iti apo. Amen. Kita kijay, wow, Danny Brother Job from Palawan da ito eh. In my, kita kat ko nak adak yalikod ni sina ni Dixon di madakdakkel mat ko nak. And Brother Job gayam, Brother Jong, datoy dagay Kaliboso family, de nagsubli da jay balakbak, di ayanda. Yaman tayo, babaru dagiti ubing dan. At maragsakan tayo nga mangkita iti tonggal maysa. Maragsakan ka ba dita kaabay mo? Nga mangkita kin ko na, ulay pa ino absent dila Sunday ka mamimiss mo saan ba nagpunta si brother o sister na yon. Nga. At ibagam kin ko na, huwag mong kalimutang mag-invite. Ibagam makin ko na. It kitakot ni Adoti bakanti nga tugawan tayo dito ya. Awan magtanti forward di assure tayong newcomers tayo. Okay, so ada nga suportaran tayo, patuloy nga suportaran tayo di marami ti weekend nagana jay midweek service. Jay prayer meeting tayo dito yung church. Ket mayan announce ket ada ko mga laglagipon tayo ada iti raramidan tayo nga panagkararag dito iti oras iti kuna tayo nga 5:30 ingana iti 6:30. Nagyaman tayo dagiti prayer warriors tayo matta iti morning daday diyan ti balay iti kuna tayo nga Sister Banji Bangloy. Dada nga mapan ijay mat nga mapan nagkarkararag ket no problema yo ti marabian kang kayo makinayon ijay. Tungkol ni Sister Mary nga problema na sumangat ijay 350 steps ijay ayanda ijay lubas ka mapan iti morning mat isuna. At ibagam takabay mo makiatenta. Lang basit at makibaga. So, isama nyo kami sa panalangin dahil next month po pupunta kaming mag-attend sa ating Southeast Asia Prayer Summit, ijay Brunei. Ket iti district tayo ket mapan kami nga 30. Amo pa no manayunan. So iso ti pinaka first nga maaramid pa lang doon sa grupo nating Assemblies of God na nationwide at doon ang Southeast Asia na Prayer Summit na maiangayan na. Ket from January 12 hanggang na January 19. So 7 days. Ayan niya bagak. Panunot ko, July, sa baligayang tinay bagak. At least, ada ni Mrs. ngagdingdengag, mangikurik nga sigod. Okay, so, pati rin sa ginagawa po natin na ating cell groups, anumang araw yun, na mga per departments, we encourage you na makipag-join, makinayon dita. At hindi po sapat yung kung tayong Domingo lang, mag-atindaran tayo. Tinitingnan ko rin yung sarili ko noon ay sa first 3 years ko bilang believer noon ay sa linggo lang. Pero nung time na meron kaming discipleship na may one-on-one na nagturo sa akin ay mga 2.5 months yun ay sabi ko laking natutunan ko sa area na yon. Kaya't dadagiti mararamid nga dagiti topics tayo ijay kadagiti cell groups tayo per department. We encourage yung makipag-join mat dita. Amen. Okay, so tatangal daw yung birthday ni Fike. Ni Fike, nalipata ka ng i-greet tatay. Bukas si Sister Mary, magkasunod ang mga ito. 8 si Fike, 9 ni Sister Mary. So, happy birthday. Naman pa nag-greet kayo di last Sunday, the first Sunday of the month. Ket dagiti nag-birthday tata, ket nga happy birthday lata kana kayo. So, yung last Sunday topic po natin ay it's about yung shine like stars. Bagang takabay mo, kita man no nagmat lang dahil nga kasla nga between.
Ayan. Okay, so ngayong umaga, yung title ng message po natin is about living examples of Christ-like service. Living examples of Christ-like service. So Philippians chapter 2, pagpatuloy po natin, verses 19 hanggang 30. Okay, Philippians chapter 2 verses 19 hanggang 30. Basahin po natin dito sa text natin. Basahin ko sa Christian Standard Bible at susunod kayo dyan sa NIV version na yan. Okay, sabi dito, verse 19, Now I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon so that I also may be encouraged when I hear news about you. Si Apostle Paul po ang nagsasalita dito. Kausap niya itong mga Philippian church. For I have no one else like-minded who will genuinely care about your interests. All seek their own interests, not those of Jesus Christ, but you know his proven character because he has served with me in the gospel ministry like a son with a father. Therefore, I hope to send him as soon as I see how things go with me. And I am convinced in the Lord that I myself will also come quickly. But I considered it necessary to send you Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier, as well as your messenger, and minister to my need, since he has been longing for all of you and was distressed because you heard that he was sick. Indeed, he was so sick that he nearly died. However, God had mercy on him, and not only on him, but also on me, so that I would not have one grief on top of another. For this reason, I am very eager to send him, so that you may rejoice when you see him again, and I may be less anxious. So therefore, welcome him in the Lord with all joy and hold men like him in honor, because he came close to death for the work of Christ, risking his life to make up what was lacking in your ministry to me. Okay, so living examples of Christ-like service. So dito po sa chapter 2 na ito, numpisan natin doon sa verse 1 to 4, ay yung topic natin doon is about yung unity through humility by considering others better than yourselves. At ginamit niyang halimbawa doon, illustration doon ni Apostle Paul at model walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa verse 12, pagpunta doon sa verse 12 na yon, ay niya sinarita na about working out your salvation with fear and trembling. Itrabaho yo ti ada nga panakaisalakan nyo. Nga da iti panagbuteng kan fear and trembling. At sinundan niya doon sa verse na yon na sabi niya, do everything without grumbling or arguing. Sa other version, ginamit niya yung without murmuring or disputing. So, ito nga, living out our salvation na in humility, without complain. Awan ko madya pa nag-complain. No? Agpaaramat tayo iti apo, trabahon iti apo na ita, ket agpausar tayo lata. Ket no things go well, kada tayo, ket hantayong agbaling ko mga napalangguad. Amen. Dayaw iti apo, kuna tayo. Ket no iti things get difficult, no narigat man ti may nga banag, hantayo mat nga agkom-complain. Thank you, talo nga amen. Mag-response kayo matatap no mangngeg lang no talagang dingdingeg kayo. Baka pan panunot yukot sa bali iti direksyon na uno turturungan na. Okay, so adan tayo iti ko na tayo nga example ditoy uno model dagiti Bible characters ditoy nga nang i-assure kada tayo nga daytoy nga principles kana duties ket possibly daytoy. Kasi nakita natin ijay biag damet. Okay? So, in illustrate na dito, iti ko na tayo nga selfless, humble, spiritual service nga awan iti ko na tayo nga panag-complain dito.
So last Sunday, doon po sa verse 17 and 18, nasabi ni Apostle Paul dito na yung buhay niya ay poured out like a drink offering. So sa kanya, it was a great joy. Jay uray man no, amunan nga si Degan iti ipapatay na ditoy. Kaya he always rejoices na uray pa no kunata yung panagsakrifisyo diay. Kaya nga po, yung verse Philippians 1:21, siya yung nagsabi doon na, for me, to live is Christ and to die is gain. Kaya no tayo nga believer nga mananampalataya ket no talaga nga ijay nagbibiyag tayo ket pinagserbi tayo ti Apo, nya mayat met ang ano ipapatay tayo adamat ija tarpulin no maikabil man ija verse nga for me to live is Christ and to die is gain. Aya. Naduma kasi maikabil dalatan nga ingkabil da ti verse Philippians 1:21. For me to live is Christ and to die is gain. Damagam ti papatay na apay niya ti patay na. Gapo ti barbartek na natinag. Tapos may kabil ya verse, for me to live is Christ, and to die is gain. Amad nga maibatog, jay gapo ya papatay na. Sabali, jay cause iti death na matgarod. Aya. So, ijay nga makita tayo ni Apostle Paul, inbaga na ijay nga kanyak no ti panagbiag ka ni Kristo kat ipapatay adda nga gunguna. So, kita rin po natin dito yung sunod na example natin itong mga Bible character. Yung nabasa natin kanina, yung una si Timothy. Sabihin mo nga, Timothy. So, siya ay anak ni Eunice. Okay? At yung tatay niya, hindi naman nasabi yung pangalan, ay isang Greek. Okay? Isang Griego. At yung lola niya ay walang iba kundi si Luis. Kaya makita natin, sila po ay mga Jewish, ano po ito, ay talagang binaba nila yung kanilang pananampalataya. Magmula doon sa lula, binaba sa kanyang anak na si Eunice. Si Eunice, binaba rin sa kanyang anak na si Timothy dito. At kung titingnan po natin yung origin o yung Timothy na ito, nag-combine po ito. Yung team na yon, ibig sabihin, ay honor. At yung theos, galing yon sa word na God. Kaya pag dugtugin mo yon, honoring God. Ang meaning pala ng Timothy. Honoring God or honored by God. So tiket na sa word nga nagangayam nga Timothy. So ano na kayong dati baby na ang bay tinagan ket kayat yung may panagan ti Timothy so diati meaning na. Okay, so sabi dito si Timothy po isa siyang model of humble service. So mabasa po doon sa dito yung verse nga ibasa tayo matlang manandamdama. At kung titignan po natin yung background ni Timothy ay doon sa Acts chapter 16. Di tayo nga mabasa at siya po ay pinanganak doon sa Lystra, doon siya lumaki. At doon sa second missionary ni Apostle Paul ay doon niya po nadatnan itong disciple na si Timothy na ito at kinuha niya pong kasama niya sa missionary work niya at companion niya. Pati rin si Silas sa ministry ng doon sa kanyang second missionary journey na ito. So dito, si Timothy na ito, makita natin yung mission niya. Okay? At ang mission ni Timothy na ito, na kasakasama ni Apostle Paul, ay siya yung mag-a-assist sa church dito sa Philippi na ito, doon sa matters of unity. Kasi dito sa church ng Philippi, mayroon ding leader na dalawa na nag-aaway, may conflict. Kaya tignan mo yung katabi mo na yan. Normal lang na may conflict din. Kaya, isungahan nyo ko na nga perfect data. Mapang kayo at yung mong simba mo gayam. Damo gayam ti kasi. Dati ay, kung na tayo man nga conflict, kaya't ito po ay si Timothy, siya po ang mag-a-assist dito sa unity ng leaders din na ito, ng kanilang pagkakaisa. At siya rin ang mag-a-assist sa kanila in facing doon sa persecution na nararanasan yung church na ito. Dahil mga ano pa sila, mga new believers pa sila. Baruda pa'y nga namati. Alam naman po yan natin, yung mga bata, nakita babies na yun, o manglugida mga magnapay lang, kailangang ingat talagang alalayan isuda. Amulat nga kailubos nga talaga.
Ket sursuro da pala nga magnarayta. Ganon nga ang ginawa rin ni Timothy dahil itong si Apostle Paul nga ay nakabilanggo na siya at ito yung pinapagawa niyang mission o trabaho ni Timothy na ito. At si Timothy ang magre-report kay Apostle Paul. At dito naman ay si Apostle Paul nagkakaroon din ng encouragement at gladness naman sa kanyang puso dahil ito nga nagre-response itong mga Philippian church na ito sa sulat ni Apostle Paul sa kanila. Okay? So dito makita natin doon sa verse 19 yung sinabi niya dito na about kay Timothy na I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. Okay? So, dayta ijay mission nga bakit pinapasin niya itong si Timothy dito sa Philippine na ito. Hindi lang yon nung makita natin kay Timothy yung mission niya, yung his character. Diyan ko na tayo nga character naman ni Timothy. Dito sa verse 20, nasabi niya dito, I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. So si Timothy, meron siyang genuine. Pag sabi natin na genuine talaga, genuine. Kaya talagang legitimate ito. Sincere talaga si Timothy sa concern nitong mga Philippian church na ito. Parehas sila sa kanyang mentor na si Apostle Paul at meron siyang heart of a pastor itong si Timothy na ito at compassion dito sa church ng Philippine na ito. Adan mo't isunay ti asi. Kahapon yung kasama naming pastor ko na ket kanya makita nga iti gift ko ket haan nga evangelist. Ti gift ko nga makita ket panag pastor kuna namat ket talaga nga atis amuna nga isuti ada nga ayab na. Ket ito po si Timothy, ito rin yung nakita ni Apostle Paul nga dahiti heart of a pastor ni Timothy nga daytoy. At sabi niya dito sa verse 21, kuna na for everyone looks out of their own interest, not of those of Jesus Christ. Dahil nakita nga po natin doon sa previous chapter 1 verse 15 to 17 na yung iba na tinatawag na Christian, nilang Christian sila, tinatawag nilang sila ay preacher at leader, ay talagang ipinipreach nila ang ating Panginoong Kristo out of envy, gapulang itiapal, out of rivalry, at pinipreach nila ang ating Panginoong Kristo out of yung kanilang selfish ambition para sa pansarili pala nila. Kaya hindi po lahat ng leader o preacher na nakiklaim na sila ay believer o Kristiyano kat talagang genuine follower ni Apo tayo sa Kristo dita. Paano natin malalaman, maamuan, makita ijay bunga da. Hello? Babaen mo't lang ijay bunga da. So dito po, itong mga false teachers na ito, sa kanila makikita yung for their own interest pala kung bakit nila pinipreach itong si Kristo para sa kanilang glory, para sa kanilang selfish ambition. Hindi maganda yung kunata yung character na gito yung kunata yung mangibagbaga nga Kristiyano da, uno kunata yung believer da. Hanga na pintas da kunata yung attitude da. Kagaya po doon sa Genesis, nabasa nyo doon sa chapter 40, verse 14. Itong si Joseph, after na ininterpret niya yung dream nitong chief cupbearer, dahil napakalungkot nila chief cupbearer at saka itong chief baker na ito, nakabilanggo sila, nagkaroon sila ng panaginip. Ang lungkot nila, hindi na alam yung interpretation ng dream nila. Ininterpret ni Joseph yung dream nitong chief cupbearer na ito. Wow, very positive. Tuwang-tuwa itong chief cupbearer dahil in 3 days, sabi ni Joseph, ay marirestore ka sa iyong trabaho. Pero ang pakiusap ni Joseph, pero itong pakiusap ko sana, ipakita mo sana yung kindness sa akin na kung ikaw man marirestore sa position mo, pakisabi niya, istoryadak man kani Pero. Kasi siya, nandito ako sa bilangguan na wala akong kasalanan. Pero makita natin yung
attitude nitong chief cupbearer na ito doon sa verse 23. Nung siya na-restore sa kanyang position, nakalimot siya. Nakafocus lang siya sa kanyang self-interest lang. Sa kanyang pangsarili lang yung tinitingnan niya. Nalipatanan. Ang nga nalagip, hindi pa niya naalala yon kung hindi nagkaroon ng panaginip si Pharaoh. Pero 2 taon yung nakalipas. Saka lang niya maalala yung kanyang shortcoming. So dito makita po natin na yung mundo po ngayon ay nakafocus din sa kanilang own interest. Tsak amin, kwak-kwak. Ito na. At iilan lang yung mga tao o mga, sabi natin, kung natin yung mga Kristiyano ng pusismot, dito kung natin yung character nga dito like ni Timothy na yon. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba yon? Sabi mo sa kanya, ikaw ba yun? Kung kagaya mo si Timothy, praise the Lord. At kung hindi naman, magbago na tayo. Amen. Amen. Magamtakabay mo, magbago na tayo. Hindi lang yon, makita natin yung genuine sa kanya ay yung makita natin yung proven character niya dito. Verse 22, sabi dito, But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. Di po ba pag kasakasama mo ang isang tao, malalaman mo talaga kung sino talaga siya. Di ba sa mga mag-asawa, kung naniligaw pa siguro bilang binata at dalaga, mayroon pang hindi mo pa alam. Pero pag kayo na nag-asawa, doon mo na makikita yung katotohanan sa kanya. Yeah. At ganun din sa ministry, makita natin si Apostle Paul, doon niya nakita yung talagang Timothy talaga na nakasama niya sa pagmi-ministry. At nasabi niya doon na talagang mayroong siyang approval. Dahil nakita niya, duman sila sa testing sa ministry, ay nakita niya talaga na talagang proven yung character nitong si Timothy na ito. Meron siyang true servanthood. Yung totoong servanthood pala ay nasusubok yan sa labanan. Thank you, yun nag-amen. Nga may isa. Alang ay feelings. Yeah. Kaya't makita dito sa kanya yung kanyang evidence by his spiritual character and maturity. Na taniman siya nung bata siya at the more pa na nung ma-disciple siya ni Apostle Paul sa kasama niya sa pagmi-ministry ay doon niya nakita yung proven na character nitong si Timothy na ito. Sabi niya doon ni Timothy, he served with me in the work of the gospel. Nag-serve isuna ni Paul para pa ko na tayo nga pakailawlawaan pa iti ibanghilyo iti saon iti apo magmula sa umpisa niya hanggang sa kauli-uli ang malapit na kamatayan nitong si Apostle Paul na ito. Hindi siya nakipag-compete sa kanyang mentor o kay Apostle Paul na ito. Pero nakipag-serve siya nakasakasama itong si Apostle Paul. Amen. Kaya si Timothy na ito ay anak siya ni Paul, hindi sa literal dahil binata po si Paul, ay anak niya, kung nata yung pamati ni Timothy nga na ito. So si Timothy na to talagang sinacrifice niya yung buhay niya para sa cause of evangelism and work. Nakipagtrabaho isunak ni Apostle Paul para kung nata yung ebanghelyo na nga na ito. Kaya very willing siya na matuto itong si Apostle Paul. Ganon din po ba tayo? Willing tayo pa yung agsuro, makasuro. Kaya't disciple isuna ni Apostle Paul para iti advancement iti pagarian iti Apo. Kaya always useful ni Timothy. Amen. Kamantakabay mo.
Uray mo't basi ka. Kagamit-gamit ka ba para sa Panginoon at ikaw ba ay available para sa Panginoon? Maminsan bagaman pa'y takabay mo, available ka ba para iti Apo? No, alanganin iti sungbat na, ibagam nga agpausar ka. Amen. So si Timothy na ito, siya ay naging isang model din at magandang halimbawa na tayo rin po ay magandang maka-adult tayo mo. Kahit siya po ay young, kabataan itong si Timothy na ito ay hindi po rason. Anak ko ng Agoreta, lumakay ka pa ha? Kahit siya po ay isang young people, igniters na sa word natin, kaya't nagpaaramat pa isuna para iti pagarian iti Apo. So lahat po tayo na mga Kristiyano ay imperfect po tayo. Hello? Kuray no perfecto, tinagan mo. Meron tayong mga high and lows sa buhay po natin. Meron din tayong victories sa buhay natin at defeats po natin. Pero desire sana natin na tayo ay useful para sa Panginoon. Amen. Gusto ng Panginoon na tayo ay magiging useful. Kaya hindi aksidente yung sinasabi natin na bakit milyon yung semen na na-release ng ating tatay at bakit doon sa milyon, ikaw pa yung nabuo doon sa womb. Hello? Kumpay timayat ng ag-amen? Amin ninyo manunuhaan. Talaga si ka. Ito nga dakatatta. So, may purpose ang Panginoon kung bakit nandito tayo sa mundong ibabaw. Hindi lang tayo mabuhay para sa ating pamilya, maka-eskwela dagiti anak tayo, makapagtrabaho da, madanda mo ti family. Hindi lang po yun. Panglupa lang po yung bagay na yon. Pero gusto rin ng Panginoon para din doon sa spiritual na gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Pangalawa po dito ay si Epaphroditus. Bagam, Epaphroditus. Iba po yung si Epaphras doon sa Colossae na yon. So si Epaphroditus ay derived po to yung pangalan niya from yung sa Aphrodite na ito. So yung Aphrodite na ito po yung Greek goddess of love and beauty. Kaya yung meaning po ng Epaphroditus ay charming, lovely, or fascinating. Nagmet yan, tinagan nga Epaphroditus. Kaya, kung kunaknuhan yung amupay, ti maipanagan di anak yo. Epaphroditus. Another. May metmut di aki sa Anito. Dati mga ipanagan ti Anita, ngam kunan niya may sa pastor, apay nga mas daw kahon ti mga ipanagan ti anak na ti Anito kano. Sino kay matimayat? Aya. Epaphroditus, a model of sacrificial service, doon sa verse 25 to 30. So yung background niya, siya po ay a man of genuine love and devotion to the Lord. At makita natin po dito yung heart of a servant din sa kanya. Ada iti puso na nga iti panag-serbi. Siya rin ay a man of great courage. Palaging sinasabi ng ating mentor noon, ang atapang atao, hindi atakbo. Atapang atao, hindi atakbo. So ganito rin po si Epaphroditus, a man of great courage. Meron siyang mga multiple role na sinabi po dito ni Apostle Paul. Ulitin ko dito sa verse 25, sabi niya, but I think it is necessary to send back to you, Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier. At hindi lang yon, who is also your messenger. Apat yung sinabi niyang, makita nating multiple role ni Epaphroditus, whom you sent to take care of my needs. Kumbaga na, my brother. Hindi literal na kapatid niya sa laman, pero kabsat na iti kunata yung apo. Kabsat ni Apostle Paul iti apo. Kaya makikita po dito natin dito yung warm intimacy at friendship nilang dalawa. Okay? So kagaya rin po sa atin, apay mat nga inawag tayo ti, hello brother. Brother Adji. Brother Gerald.
Kung naman nga sister. Kung ibam, you're my brother, you're my sister. Amen. Kapsat tayo iti apo. So nga, uray siyak matano, awagan dakman iti, uray no handak nga awagan iti pastor, yung kapsat, brother, kapsat mo nga talaga ti apo. Pero ada jay may sa kapsat nga, adapi man jay mga awag kanya na nga membro na idi. Pastor, excited. Ni handa nga panpansinan. Kaya't nakanong awag kinkwa na, bishop. Oh, madi na kahit agpaawag pa iti pastor. Minsan kahit na title niya, marami pong ganon. Kaya uray ko man awagan na ka man iti brother, uray pa no, ikamang kat niya ti position mo niya. Iti apo, yung ating Panginoon nga lang, siya lang yung Lord of Lords siya eh. Pero inala na pa lang iti galad iti maysa nga servant, ipakpakita na. Kaya si Apostle Paul, pinapakita niya dito sa Philippian believers, kahit nandun sila sa Roman colony, hindi nila kasi word yung servant eh. Kasi nagbabang position yun. Kaya kung titignan nyo yung mga Philippian, itong mga Pauline epistles, mga book na sinulatan niya, karamihan sa pag-address ni Apostle Paul sa sarili niya, the Apostle of Christ, sabi niya. Pero dito sa book of Philippi, servants of Christ, kuna na. Sinabi niya yung pangalan niya, at saka si Timothy, adipen iti apo. Ito yung ginamit niya dito sa Philippian church na ito. Kaya yung magana dyan nga, makita ito ni Epaphroditus, my brother. Ito nga mainnya pa di fellow worker. Kadwa-kadwa nga trabaho iti apo. He work with Paul for the furtherance of the gospel. Ito nga tayo rin po bilang mga believer, ada iti mission tayo. Amin tayo. Bagam takabay mo, kadwada ka. Saan man tayo, dinala ng Panginoon, nga ayan tayo man nga lugar, ket adda nga usaren da tayo iti apo, nga mang share ta iti kuna tayo mat nga naimbang nga damag kadagiti hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Fellow worker, fellow soldier, kuna na peta. One who fought the battles and endured hardships in preaching and ministering to people. Niya lang kaslamay samot lang nga soldado na talaga nga makigubgubat. Dahil kung titingnan po natin dito doon sa Book of Acts, yung buhay ni Paul, hindi po madali. Talagang adu dagiti mga anop kinkwa na mga religious leaders, gusto po siyang patayin. Pero itong kanyang mga kasama, disciple, na sa ministry, hindi po sila tumakbo, handa nga nagsanod. Unlike doon sa chapter 13, yung first missionary journey nila, yung John Mark na pinsan ni Barnabas, umatras po yun. Wala namang rason kung ano bang rason doon, kung paano sila nahirapan doon. Pero maganda rin naman, may encourager, nag-encourage uli. Binigyan ng second chance at ito nga, nakabalik yung si John Mark na yon. Pero dito, makita natin itong si Epaphroditus, talagang fellow soldier isuna ni Apostle Paul. Hindi siya tumakbo kahit humanap sila ng mga great opposition sa pag-i-spread ng ebanghelyo iti saon iti apo. Manmano pa lang makidi yung isang pangalawang senior pastor ko na nag-evangelize doon sa Dalikno. Uso-uso kasi yung mga pagan doon. Alam naman natin yung trabaho nila doon kat balbalitok. Talagang hinabol po siya ng itak. Si pastor na yon. Kaya't mayat mo't tanda nga tinagbat. Nakataray mo't paspas ti taray na. Kaya agyaman tayo. Adanti simbahan tayo nga na ipatakder ijay. Kaya't napintas nga dagito nga itong mga tao na ito, sila mga persecutor, pero pag sila ay naging believer din, wow, gagamitin din sila ng Panginoon. Isuda mo tinatuturod nga, ura pa no damang kamat kanya da iti buneng, talagang handalatang give up. Amen. At dito po yung pang-apat, sinabi niya dito na messenger. Siya po yung pinagsisindan nitong Philippian church,
yung mga naipon nilang tulong, lalo doon sa kanilang financial help na naipon, at ibibigay nila kay Epaphroditus. Si Epaphroditus ang magdadala naman doon sa lugar kung saan na kabilanggo itong si Apostle Paul na ito. Si Apostle Paul, meron din siyang pangangailangan, pati yung tinitirhan nga niya, doon ay talagang inuupahan niya. May mga sundalo na nakabantay sa kanya, pero open yung mga tao na makikinig sa kanya at doon pa rin niya ni-spread yung gospel. Kaya si Epaphroditus, siya rin ang messenger nitong Philippian church na makapunta kay Apostle Paul na ito. Talagang naging servant siya rin na kasama si Apostle Paul para sa kanyang personal needs na ito. Kaya si Epaphroditus talagang nirisk niya yung buhay niya para sa gospel. Verse 26 to 28, sabi dito, "For he longs for all of you in his distress because you heard he was ill. Indeed, he was ill and almost died." Maalala ko nung bata kami, sabi ng kuya ko noon, "Nyatikat mo, ngan na tayo, ngan na biyag." Bilis din naman akong sumagot. Siyempre, ngan na biyag ah. Tatawa sila. "Ngan na biyag, nanatay di jay. Ngan natay ata, at least nanabiyag ka, ngan lang natay." Nung medyo maalala ko, medyo napapangiti ako. Yeah. So, kamuntik mamatay itong si Epaphroditus. Pero sabi dito, "But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety." Kaya yung reason kung bakit pinapabalik din nitong si Apostle Paul, itong si Epaphroditus na papunta doon sa Philippi na ito, ay sabi rin dito, he was greatly missed. Talagang mailiw damatan ka ni Epaphroditus. Wow. Talagang nga napintas. Kung amumat, no, dari kabsat nga nawan. Awang kada tayo dito nga dati na panan na mailiw kamat nga mangkita kin kwa na. Thank you. Yung nagmaysa nga nag-amen. Sabi dito, he was greatly missed and was distressed. And he almost died. That is the cause of the gospel. Gapu iya ibanghelyo. Gapu nga talagang, hindi naman niya ni-specify ano ba yung sakit ni Epaphroditus. Kung bakit kamuntik na siyang mamatay dito. Pero pinagaling siya ng Panginoon because of His mercy. Nagayaman tayo, iti apo, no si kamot iyay tao nga apay nga in-extensionan na pa iti biyag mo, tangan ngani ka man siguro natay, dati purpose pa iti apo nga pangusaran ken ka. Amen. Yung pamangkin ko, nagtitext ka po, "Uncle, niya ti, ayan nyo nga pagsimsimbaan ka no," kasi galing sila sa abatan. Yung nanay niya kasi ay under medication kasi nasa, cancer. At pinuntan namin talagang ang payat-payat na. At medyo pinmigsa ka no, kaya't na makisimba. Pero sabi ko, siyempre tumay sila. Adda tayo dito irisan, adayo. At kung nakati sa damot itias asidag nga simbaan tayo ijay. Kasi nung time na pandemic, iso na yamay sa idingagon online, makiyon online kada tayo. At damat ka nung agri-recover nga pumikpiksa. So, ito po, in-spare na ng Panginoon yung buhay nitong si Epaphroditus kasi meron pang paggagamitan ng Panginoon sa kanya. Amen. So yung true service natin ay demands yung physical natin, emotional, at yung social sacrifice po natin. Meron yung time na inaalaw ng Panginoon ng isang believer, pasto, kristyano ay kunatayo kat dumalan mo ti ipapatay. Hello. Itong Tuesday lang po, meeting namin sa Tadyangan. Ayan the Brother Rudy in HE. Meron po tayong simbahan doon na bagong tayo na Assemblies of God. Doon kami nag-meeting nitong Tuesday lang. So yung kapatid, siya yung nag-opening prayer. After that, kami ng discussion kung
masuportahan ng isang estudyante para sa Bible School student at siya yung nag-request na suportaran tayo kasi may salang mat. Mamaya nung maupo na lang, bigla na lang parang nag-urok. Wala na. So, nag-pray kami. Naman, sabi ng doktor na kasama namin, katilugan. Kaya bilis na tumawag yung kasama namin sa Medics. At sinakay namin sinakay sa FX. Tinalubong nila dyan sa highway. Pero daksang gasat CPR nila dead on arrival. So, hindi mo expect na lakas-lakas yung kasama mo. Ma-cardiac arrest gayam. Sa oras na yun. At nagmayat. Siya po yung kasama natin na talagang leader di building. Mang ililid iti buildings. Ang daming napuntahan namin noon na pinapatayo. Doon sa Biskaya. Adapay di Cagayan. Adapay ita dito yung Kapangan. Already dito seksyon tayo. Kahit iso natin mang ililid. Kaya siya yung nag-opening prayer din kasi siya yung nag-lead din na barbarongan na ipatakder di talang NHA. Ngayon iti simbaan tayo under ni Pastor Jukut Eng. Kahit natay maggayam. At maalala ko po yung kapatid na pastor na ito nung nag-umpisa pa ako bilang believer. Under Pastor Kino Bitong ay siya yung Sunday school teacher namin noon. Maamo ni Sister Mary. So nakadkadwami idi. Yeah. Kaya kahapon po nilibing po namin. Ijay Camp 7. Kaya parang nakakalungkot na parang hindi mo i-expect na nagmayat nga kadwa-kadwam ni mataymot gayam ijay nga time. Kaya ako po yung nag-drive yung sasakyan niya from Tadyangan, dinala doon sa Camp 7. So kung ni Junard, isabat mo yung motorsiklo kung biro ko ni ijay Tadyangan. Di ayan na. Meta na sarakan mo't ni Junard. So makita tayo nga bagam takabay mo pagserbida ti biyag da ka ni Apo Diyos. Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Amen. Ammom nga mahan mo nga ammo. Lord? Ammom nga matay ka, hammo ammo no kaano. Isong ano dumanon man nga sika itin next. At least nakasasagana ka. Isang apulo na tinag-imen, mading ka dyan na dumag-imen. Mayroon isang kapatid na nag-testimony dyan, kung nanakat, at least no, matayak met, kung nanam piyan, nagkakatawa kami nakasasagana. Yeah. So hindi po natin alam yung buhay natin, nga ada ko mga pagserbi, tayo lata iti biyag tayo iti Apo, para dumanong man dyan simpu tayo, talaga nga simpu na. Medyo malungkot kasi yung family niya, doon nang magkuklose yung 4 na anak nila kasi ada nga very strict ni father da. Naungot gamin, hindi ni tatang da. Nung unbeliever yung tatay nila. At medyo mabubuteng dan. Kaya nung nagkapamilya sila, nagsasarili, kanya-kanya, sila mag-asawa lang nakatira sa Camp 7, pero nadidevelop yung nag-closeness muli nila. Pero enjoy yun da kumakan, i-repair niya balay da, kasi piman yun nangyari ka ni tatang da, nga makasangit da piman. Pero yung good thing din, itong kapatid na ito, sa luko-luko kasi, dati tinagbat na idim, bagtangan na tay. Kaya 2 months ago lang, apan napaspasyaran niya Biskaya. Biruin mo yung kalayo, dalugan duwadang ag-asawa, napan nagpakpakawan. Kaya di maudawat ti pamakawan, kaya nag-reconcile da. So yung tao na tinagbat na, mayat-mat nga ilukat ti balay na. So apan nadandanunan. Ngayon kasi ganti napasamak nga ni. So gayam ti matayan na mo't pimandi kabsat. So nga kitaan nyo, no? Dahil parehas nga luko-luko kayo nga, dadagating kayo, tinagtagbat yun nyutan. Idawat tayo ti pamakawang kanakwada. Amen. Hanta yung amo, no kaanumot niya. Gaya. Makalama ito ang testimonyo yung tao, siyak ti tinagbat na da ito eh. Ang pengen di maudawat ti pamakawan. Kaya. Okay, so, kasi nga talaga iti biyag. Nga, magparaman tayo lata ti Apo. So ito po yung panghuli, verse 29 to 30. Ito yung a call to welcome Him with honor. Sabi ni Apostle Paul sa mga Philippian church, so then welcome Him in the Lord with great joy and honor people like Him because He almost died for the work of Christ. He risked His life to make up for the help you yourselves could not give me.
So, baga na, to show gratitude kan encouragement mat kadagiti faithful na servant ti Apo. Talagang sabi nga dito na he almost died for the work of Christ. Nganin na tayo iso na ti trabaho ni iti Apo. So, ang dami po natin makita mga Bible characters. Talagang sinacrifice nila yung buhay nila. Mga prophets din yan, nagpagamit sila sa Panginoon. At haan nga sayang. Naman pa mighty, papatay ka dakwada. Ngayam ada nga naging instrumento latat ti Apo isuda. Amen? So ito po ay imitate natin itong halimbawa nitong mga Bible characters na ito. Ada nga kasda ka ni Timothy, prioritize na mo ti spiritual being, dagiti daduma. Itong mga Philippian na believers na ito. Talagang tiningnan niya yung trials as opportunities for spiritual growth and maturity. Nag-serve sila sacrificially. Han nga nalakad yag offer iti time mo, iti oras mo. Kaya hindi yung ginagawa po natin, mga activities natin sa mga midweek service, hindi po madali yung mag-sacrifice ka ng oras mo. Ngam ada iti panggap, bakit natin ginagawa ang isang bagay na yan. Amen. Hindi man pang lupa, dagita nga banag, kung natayo nga, para ije may kadwa nga biyag nga jay kayat iti Apo nga pangusarang kada tayo dito irabaw ti daga. So, offer natin yung oras natin, yung treasure natin, yung talent natin para ije kingdom iti Apo. Hindi sa ating will, kundi sa kanyang will, jay kayat iti Apo. Amen. Sabi doon, honor faithful leaders who truly serve. Honor faithful leaders who truly serve. Thank you, Jay. Ennem. Parang ennem din ang ko. Kahit man, nandito yung mga evil environments, doon sa environment nila that time, mga false prophets, mga false teachers. Gusto nilang sirain yung early church na ito. Pero still naging faithful din itong mga servant ng Panginoon. Servants who truly serve. So, dito iti kararag tayo, tunggal maysa. At rin sa inyo rin, mga young people, mga igniters natin, patents, na young couples tayo, divine, dagiti man-to-men tayo, adang paramat tayo iti Apo. Pwede bang tayo lahat ay tumayo? Pwede bang tinatawagan ko itong mga kasama natin sa team, sa ministry, mga ministry heads natin, kahit may kayo man dito yung sangwanan. Ipanalangin po natin sila. At itong mga kapatiran po natin ay nagpapagamit sila bilang volunteer dito sa church natin. Hindi po kayanin ng Pastor Adrian, Pastor Agrail, pero sila po yung kasakasama natin sa ministry sa Panginoon. Okay? May kayo? Ang mga ito po ay may kahinaan din sila. Pero tikitaan tayo, di strength, di gift, nga intedmat, iti Apo kadakwada. Amen. Turtaran natin sila, samahan natin sila sa panalangin. Pangusaran pa iti Apo kadakwada. Ito lang ba? Yung mga ministry heads natin. Paspasan nyo, may kayo dito isang wanan. Natin yung standing in awe of your grace habang dagiti daduma may dadti isang wanan. Kung may matlang ni pastora nga mang ilidman iti kararag. Standing in awe of your grace, putting my faith in your way.
leaders, Sister Sally, Sir Mary. Pwede naging leaders tayo ito may kayo. Sama kayo. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Hallelujah. I-stretch tayo man, tiimat tayo kadakwada. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you. We thank you kadi Apo Diyos iti adda nga faithfulness mo iti biag ti tunggal maysa kada kami kadi Apo Diyos. Agyaman kami iti daytoy nga mensahe nga nangagan mi dito nga challenge kadi Apo Diyos kat Apo datoy dagiti ministry heads kadi Apo Diyos. Lift them up to you kadi Apo. Agyaman kami iti puso da kan iti biagda kadi Apo Diyos as they responded kadi Apo nga da nga makitulong iti daytoy nga ministry nang nangruna kadi Apo Diyos iti adda nga pakilaulawaan iti Ibanghelyong kadi Apo Diyos iti daytoy nga lugar kadi Apo Diyos. Ti kararag mi kadi Apo, you grant them hearts of humility kadi Apo Diyos, reflecting you as their example kadi Apo Diyos. Ngayon may dito rabaw ti daga nga haan nga maserbian kadi Apo Diyos, but to serve kadi Apo Diyos kadagiti tattao kadi Apo Diyos. Idalan mo kadi isuda kadi Apo Diyos tapno kastakat Apo handa kadi nga mabannog kadi Apo Diyos. Strengthen them with your wisdom and discernment kadi Apo Diyos nga umay man dagiti discouragement iti biagda, umay man dagiti adda nga disappointments nga Apo Diyos, remind them of your love kadi Apo Diyos. Remind them that their labor is not in vain inyo kadi Apo Diyos. Sikati patuloy kadi Apo nga mang-develop iti puso kadi Apo Diyos nga puso nga maikan iti fruit iti Holy Spirit kadi Apo Diyos. Tapno kastakot agbiagda kadi Apo Diyos nga mai-reflect ka iti biagda as leaders kadi Apo Diyos. I pray kadi Apo nga continue to guide them, continue to direct them with your love kadi Apo Diyos, and bless them in all they do kadi Apo Diyos. Agyaman kami iti biagda gitoy nga leaders kadi Apo Diyos. We thank you O God nga patuloy mo kadi Apo Diyos nga palaguan iti faith da kan kakan uray pa iti passion da nga ag-serve kan mang aramid kadagiti ministry nga inpaay mo kadakwada. We give you all the glory, the honor kadi Apo Diyos nga sikati maidayaw iti biagda in all aspects of their life kadi Apo Diyos kat Apo dagiti kararag mi in Jesus name. Amen. Amen. Maminsan pa nga palakpak ka nagitoy mat nga kakabsat yaman tayo tagpapaaramat na nga voluntary dagiti nga kakabsat tayo ti Apo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. In the love of the Father, in the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Kunadati. Amen. In fact nga, ang isa pa tayo. Amen.